na recording dito, guys. So maraming salamat pala. Hindi natin napasalamatan si Madam or Boss or Master Joven sa 50 stars. Salamat sa pag-send. And also sa lahat ng umaantabay at sumusubaybay pa sa ganitong oras. Dami, medyo marami rin pa rin yung default ngayon, ha? So di na talaga maiwasan yan. Palagi naman. So matindi kalalabasan dito ng mga ano, no? Ano to yan? Wait lang. So, ayun. Spectre, bababan dito ng Abangers Gaming and Spirit Breaker. So, yun nga yung ano, no, mga... Ngayon ko lang din actually naisip or kahapon kasi din natin talaga ako maladota ngayon, na-addict ako sa Guild Wars. So, yung combo ng Shadow Step ng Spec with the Legion Commander plus Ayo. So, sobrang ganda. Ano, may lindol ba? 10 seconds. Kulang yung umuuga. So first pick ngayon ng Warlock. Ang first pick ng Omsin ngayon is Warlock. And yun. Mukhang panalo na naman sila Verge dahil default yung kalaban nila. 5 seconds. So let's just wait. So ang ganda na talang dapat may baka try ng Grim Warlock talaga with the Fatal Bands eh. Iyay, doble-doble, no? Yung pick naman nali dito is Jakiro. Let's say mga most used support heroes. Nature's Prophet will also be banned ng Omsim dito. Holy moly! So, kuha lang tayo ng inumin, guys. 10 seconds, just long enough to regret every choice you've made if you hurry. 5 seconds up, banning time. 3, you get it. Cute. The Gatorade. Ang cute ban din, pas hindi invoker. Wala na akong lakas. Paul Pascual. Go Omsim. Omsim Mark number 1. Noel Isqueta. Kumusta games namin? Ansay sa ulo. Ginutom ako. Ginutom ang kuya nyo sa games. Pero Gina G pa rin naman. Goods lang. Goods yung games natin. Pero meron pa akong hinahanap eh. Yung game na pahihirapan tayo. Yun talagang ako na yung susuko. Yun yung games na hinahanap ko. Which was hindi naman tayo binigo from the previous years. The 33 ng kahirapan. So, yun nga, na gamit ng kanila yung reserve time nila dito para sa kanilang second pick. Yeah. So again guys, disclaimer, 5 minutes tayo always delay for all of our games para ma-prevent nga natin yung any stream snipe. No, hindi kasi natin maiwasan yan dahil nasa Teams lang naman yung ating video call and hindi kita yung hindi kita yung kanilang screen, di ba? So wala naman tayong admin to check each and every time yung mga players. So Crystal Maiden mapipick dito ngayon ng Abangers Gaming. So ang dalawang post 5 to Pero pwede naman gawing 4 yung Jack. At least meron sila ngayong kahit paano lockdown, no? So reserve time na rin ang ginagamit dito ng Omsim.
And pwede ng piliin is 4 o pwede rin sila mag-Grim. Pwede silang mag-ano rito. Shadow Shaman 4, Earth Spirit 4, Rapulfush, pero ano barak? Nyx Assassin. Parang ang ano ng angle ng camera. Good na ako guys. But still proceed 2 games more. 5 seconds. 2 games more. So let's see. Ngayon na nga. Radiant's up. And they finally pick Beastmaster. So, naku. Araray. Will they go for Tinker? Tapos Chakra Magic niya, no? Radiant's turn to pick. Alibon. So, Axe ang magiging counter naman dito ng Abangers Gaming dun sa Beastmaster. So, more hit, more chance of spinning. Para dito sa Axe. 10 seconds. Aruy, aruy, aruy. 5 seconds. Present TK. Team Kalag present. Present daw yung ating magiging next game, guys. To. DI ko. Pag-tripan na lang natin sila, mag-pigig pa. So, wala naman tayo masabi, guys. Hindi na tayo nakakapag... Dito talaga ako, parang talagang updated sa mga patches. Konting-konti na lang. Paano pag nagpa-patch, isang buong page, eh. Pero Luna, magiging post 1 dito ng Abangers Gaming, no? So, so, puro mili. Karamihan mili dito sa OMSIM. Pero sa kanila, Necrophos is still up, no? Pwede nilang, pero Monkey King yung kanilang mapipili. So, both post 2 na lang ang kanilang magiging kulang for both side. Radiant gets to ban. Kaso meron palang Nyx, no, if pag na-necropost ng Abangers Gaming. And Obsim can also take the same. Open pa naman yung natin dito, no? Yung Tinker sa Obsim, kung trip nilang kunin yung Tinker, especially they have the Nyx Assassin. And also to cancel din, or a chance to cancel din yung dagger nitong Axe if ever. Pero that profit ang kanilang malababan for their 5th ban. So nasa teams kasi ko eh. 10 seconds. So wala na silang reserve time dito eh. It's mataas yung possibility na mananban sila dito sa kanilang last. At SF kanilang mababan. Alright, Dyer's turn. And OD naman sa OMSIM, which is also a good good mid para sana sa Abangers, especially they have the Beastmaster and Monkey King na melee. Medyo ma-preheat nga talaga yung magiging OD if ever na OD yung mapick nila. 10 seconds. With Spirit mid ulit, mga ganun. Pero Void Spirit. So, this puro, yun nga, pure melee. So, good band din talaga yung Oderon. J-Boy, go MSIM. Bisacol Gaming, pakita nyo. Yan na. Mga Y mong tanan. Sa Bryce pa, comment na lang porket walang laro eh. Bisaya ba itong OMSIM, Bryce? Akala ko yung Team Kalag yun. Let's do this. Choose your hero. Is this a random o naubusan sila ng time? Naubusan nata sila ng time, hindi ko na nakita. Oh no. They can actually run the Axe as the mid lane dito, post 1 Luna, and that Treant post 3. If they want that. That's gonna be the parang possible nila dito, no, possible run nila for the Treant Protector pick.
Pero let's see, kasi parang ano to na random ata to because naubusan sila ng time. They can run dito, Axe mid lane. We're 10 seconds out. 5 seconds. So let's see what will happen dito sa kanilang lineup. Medyo hindi yata naging maganda yung kanilang pag-manage ng time and pickings. So napatrend nga. Pero I don't know if sinadya yan or yan talaga yung pick nila. Let's see. Hindi na kasi viable yung Axe Post 1 dito eh. Mas okay na yung Axe sa Post 2 para if ever na ipoposto nila yung Axe, diba? It can run along the map. Paul Pascual, pa-shut up sa TL ko na si TLB. TLB, shut up sa'yo. mamaya HR pala yun, no? May kapit na HR. Shut up ka daw, TL, sabi oh. Tapos ma-charge tayo ng bullying. Di na-pick yung hero naglag. Naubusan sila ng timer dito, pre. Naubusan sila ng timer. Juan Carlo Reyes, pa-shoutout po kayo, Leroy. Shoutout sa'yo, Leroy. So, ayun nga, meron nga usapan dito na remake. Last, daglag daw yung captain, all pick sana, na-pick yung hero na lag. Laro na lang, sige G. So, ayun nga, pakilala na natin yung Avangers dito, si Heart. Yan yung kanyang pro player name is, will be playing Luna. Jakiro naman dito kay Tenshi. Axe naman para kay Nyx. Trend Protector para kay Ace. And Crystal Maiden para kay Chris Gall. Kabilang side naman dito, Omsim Dayon para sa kanyang Warlock. Nyx Assassin para kay Jar. Beastmaster para kay 33 ng kahirapan. Monkey King. Ang gagamitin dito ni Z. And Aquila naman para sa Void Spirit. So, 5 man spoke for vote teams pero magtatagpo na nga sila ng landas dito. Magagamit kagad yung Lich Seed plus the call and 33 ng kahirapan. Mukhang maihirapan ngayon and I think map first blood siya pero napakagandang hugot. Coming from Aquila na si Nyx pa ang nasa delikadong lagay. Wala siyang purifier dito guys. And first blood makukuha nga doon. Tenshi hinahabol ngayon ng 3 heroes and sobrang sayang. Napakagandang stand coming from Omsim dito to prevent Beastmaster from dying. And ayun, nabigyan na nga ng naubusan na nga ng timer, nabigyan pa ng first blood. Pero ayun nga, ano kaya mangyayari rito? I think this will be a mid-axe. May words siya. Pero maganda pa rin tong Trend Protector offlane with the refresher Aghanims and Mature Hammer. And ayun, natanaw nga dito yung words. Nakita siya na nag-words dito. So, this is the site na meron itong Omsim. So, alam nila na may nag-words dito. Ang tanong is, nakita ba yung inventory ni kuya mo? So, next dito will be facing against the Void Spirit. While on the bottom side naman, Luna, Tenshi against Beastmaster and Nyx Assassin. So, top lane naman dito, MK and Warlock will be laning against Trend Protector and CM. So maganda tong lane na to actually for the Avangers Gaming. They just need to parang mapaganda yung kanilang paghaharas dito and also yung makuha nila yung dapat nilang makuha in terms of CS and levels. Hindi naman nila kailangan mangharas dito. Especially merong armor tong si 'di ba? Si Trend Protector, so makunat 'yan. So Axe against Aquila rito sa kanyang Void Spirit, and Axe just need to take care of his level sana in order for him to get the proper levels around 5 to 6 minutes para magkaroon kagad siya ng magandang ikot sa kanyang mga tropa rito. Pero yun nga, Jingo Mastery ma-activate plus yung kanyang first skill dito, maiislaw gamit ng upheaval. Pero Portgas TAs mabubuhay pa rin. So, Trend Protector, wala pa siyang third skill dito, madidinayan nga siya. Pero ang mahirap kasi dito kung hindi nila
hindi talaga nila pick itong Trend Protector rin, nakakawalang gana maglaro. Pero Nyx dito sa may mid lane call magagamit, pinapalo-palo siya ng Torre. Pero 4 seconds para sa Water Rune para mag-respawn. And makukuha nga ni Aquila yung nasa kabilang side. And let's see, pahahabol pa dyan sa kabila. And Axe na ata kukuha dyan. Maganda dito sa mid-Axe, di niya na kailangan ng bote. Ang kailangan niya dito kagad, Ring of Health eh. Yun nga, medyo nasisindak nga siya kay Aquila dito. Ang bot naman natin, Jakiro, just need to keep on harassing yung mga kalaban niya na nasa Lunok and have a good time dun sa kanyang bot lane, just like what CM is doing dito sa top lane. So itong mga to ang pinaka-importanting dapat makuha ng Luna, pero 7 pa lang ang kanyang CS malapit na mag 3 minutes into the game, so kailangan niyang i-work yung sarili niya dyan. Pero si Jakiro planong mag-stack dito sa double small camp na meron yung Radiant na malapit sa Twin Gates. Pero wala pa silang kinukyo dito, so hindi natin alam kung anong magiging items ng ating mga nasa top lane, especially the Trent. I am interested on ano ang ibubuin niya dyan. So level 2 ang Aether Remnant dito ng Void Spirit. Mukhang hindi pa siya kukuha doon ng palubog-palubog. So ayun nga, na-deward na nga rito kaagad yung wards. Kita nga nila yan because of this aggressive ward sa may mid lane. And top lane naman natin dito, iniipon yung Jingo Mastery, magagamit yung kanyang Boundless Strike. Babubuo nga yung kanyang Jingo Mastery pero hindi niya na mapapalo yan. Well, dun sa bottom lane naman, chill pa rin, nagkakapingan lang. Pero free farm dito yung medyo free farm dito yung Monkey King Siyempre, meron kang meron kang Warlock pero goods pa rin yung laning dito ng Triad. Nakaharas lang talaga sila because of the haba lang din ng range ng Monkey King and also yung Fatal Bans. Pero if they play that seriously, that is gonna be a good starter para sa team fight ng AG dito. Pero yun nga, top lane CM, mamamatay na nga rin. And Ace, naku, susunod na rin. Killing spree para dito sa MK. Ayun na. Ba't doon tayo wait lang, di ko pala napalitan yung scene, sorry. Diba? Pag busog talaga wala sa ayos 4 minutes na. Kaya pa, Mel? So, 33 ng kahirapan. Saglit lang. Ando na nga. Binato na nga yung Axe niya rito. Luna, binatuhan na rin ng Blood Grenade. Pero hindi yan magiging enough for him to die. At ayun, Ice Pot. Tatamaan. Pero not enough to kill him. And now, nako, delikado. Medyo nangangati na siya dito sa Axe. With the battle hunger. And pasalamat ka talaga. Wala pa yung flying palakol. Karim Blade. Nagtuloy-tuloy pala ako dun sa isang scene. So, ayun na nga. So, Trend Protector, ando na. Yung kanyang Fatal Bans na naman. Si Emma kadala nagiging target. Upheaval magagamit na is. Delikado lagay. Buo na nga. Yung Jingo Mastery, patay na rin. Itong si Portgas T-Ace at mukhang susundan pa. Nitong si Emo lang talon. Yung Monkey King Blood Grenade magagamit pero hindi tatama. Sandali, isang one hit na lang. Mai-slow pero andun nga. Patay ang dalawang laner ng AG dun sa may top lane. Gayayay, pag-ibig midlane naman ang trip dito ng Obse, iisa nitong Axe, wala pa siyang level 6 dito. Meron na nga dito, Astral Step yung Void Spirit pero nagamit yung dalawa, buti na lang medyo makunat yung Axe. And kararating lang ng kanyang Ring of Health. Salamat sa Bracer and also the HP na meron itong Axe sa may mid. Hindi nga magiging successful doon yung plano ng Omsim. Pero Aquila, delikado siya rito Pag ito nakol, ako. Tawag talaga ng kapayapaan na mangyayari. Pero Aquila makakakuha ngayon ng double damage rune. Malapit na rin siya sa kanyang Ornith Shadows pero wala pa magiging laman yan. Naiwan dito si Heart sa kanyang Luna sa may bottom lane. Ayun, Nyx. So, ayun, Facebook ang kanya magiging next item dito, no? So, that will be help. Pero ano daw? Na-impale, na-stun, na Barrow Strike, o naman tawag dito. Medyo makapal talaga yung kanyang buhay. Mapuputo ka ng Astral Step past the, plus the right click. So, because of that, DD, napatay nila yung Axe dun sa may mid. Sa bottom lane naman, mukhang nag-aaway, pero hindi naman pala. Hindi talaga iniwan ni Jar yung yung mid niya dun sa
gitna para lang mapatay yung Axe. And makakapag-pull sila rito. Naglit lang guys, hindi ko nakita. Nagpunas ako ng ilong. So Chris Gal dito mamamatay. Port Gas DAs, baka susunod na tinamaan pa ng slow rito. Pero si Nico na dito rin naman para tulungan yung kanya tropa at walang tatamaan ng Berserker Call niya. Samantalang si Aquila Tenshi nandito na rin para tulungan yung mga tropa, kaso nagkagulo. Hindi nila alam sinuunahin na rito. Istan, walang tatamaan by Jar. Pero nando na, isang kaling na lang sana yung MK dito after the one click. Pero wala, nagkakagulo. Wukong Skaman magagamit pero dun sa may bandang taas. Nako, Chris Gal, sinalo. Huwag ka pupunta dyan. Anong ginagawa mo dyan, kapatid? Nagpapatay. Si kaibigan mo si Astral Step again, mamamatay na naman. Itong Treant Protector, walang tatamaan gaano nung call. Si Aquila lang at saglit lang yan dahil level 1 lang yan. Tenshi, delikado rin yung kanyang kalagayan dito. Double kill para kay Aquila. And unti-unting naubos yung AG dito while their Luna Moonfang is still farming and nandun din naman yung Beastmaster. So yung CM naglakad dun sa naglakad siya dun sa kamatayan niya. O hindi pa available yung Overgrowth. Pero Port Gas DAs mukhang hindi na naman ata siya pagbibigyan ng Omsim dito, but they will rather kill him again. Pero sa bote naman, doon na kanila magiging target dito. Nagamit na Eclipse, kaso nga lang level 1 pa lang yan. Hinahabol siya ng 3 heroes ngayon ng Omsim. Nandiyan na nga ang Golem, binagsak na. And now they will take the life of Luna dito sa may bottom lane. Paul Pascual, ganda ng mic boss. Anong brand yan? Ano to pre? HyperX Quad S. HyperX na Quad S. Quad S ba? Oh, basta Quad. HyperX Quad. Pakita tayong box na maya. Umutan ko eh. After game, o kaya pag may post, pakita ko yung box. So, ayun nga. 0-12 guys. 5k gold advantage para sa Omsim dito. And, medyo mahirap din kasi talaga pag hindi mo trip yung hero na napili sa'yo. Sa totoo lang, kung naubusan man sila ng oras dito at nag-auto-pick yung Treant, hindi maganda ang mo dyan, hindi maganda ang laro mo dyan. So ito yung current wordings ng Omsim dito. So meron sila dyan, plus dito, and wala pa sila sa bottom dito, yan. So while sa side naman na Radiant or AG, medyo puro defensive words pa lang ang kanila nalalapag. They need to play safe. Pero Axa, wala pa tayo nakikitang successful na gank dito sa Axe or any other heroes or lanes ng AG. Mahirap to. Yung Treant Protector nila is level 4 pa rin. Pero ando na nga, naku, inuna na nga na naman dito yung Axe mai-instant plus the other Remnant. And pakasakit. Ang sakit ng Astral Step. And ang sakit kasi rito, universal kasi. And ayun na nga, 5 na nga yung Earn of Shadows dyan. No? And sandali, Luna, hinahabol si Warlock dito. Ma-ice patan at mamamatay. Beastmaster, hinahabol yung Luna ngayon. Roar is available pero medyo malayo siya dyan. Mabilis tumakbo tong Luna, gawa ng meron nga siya sasakyan sa top lane naman natin. Ako po, patay na naman yung ating Treant Protector, si Van or si Nyx ang kanila magiging target ulit. Sa susunod, monster kill na itong Monkey King, pero si Aquila naman ngayon dito. Dapat ganun din ang mangyayari. Kaso nga lang, tumakbo. Nako, si CM pa, yung madadali. Gusto lang naman mag-ward ng CM. Naku po. Wala guys, I don't think na nasa laro ang Abangers Gaming dito because of the Treant pick. Pero they really need to survive. They still have Luna pa naman eh. And Luna with the face boots, this is actually this is actually parang hindi normal. Pero ando na nga ang Golem na ilapag na naman. Omsim Jar with the Carapace and Vendetta and Mind Flare. Sorry, Mind Flare pala, bago na kasi. And also Tenshi will also go down dito sa bottom lane. And 17-1. Omsim is still taking the lead. May hirap talaga yan guys, lalo na pag hindi nyo hero ang nakuha nyo, especially last pick. And I think they are supposed to get this Axe for an off lane position, pero yun nga, naboset sila dun sa time.
Pero meron nangyayari sa bottom lane saglit lang. Ando na nga. Impale. Walang tatamaan. Dahil creeps lang yun nandun. Pero Axan dito na rin. Take note, wala pa siyang blink dagger dito. And even face boots ay kakabulan pala. Blade mail lang kanya magiging next item. Pero yun, makikita nga yung stock dito. Naku po, ang lambot ni Ben. Or ni Nix. Ano ba talagang pangalan mo, kaibigan? Nandun nga yung ibon na umi-stan, maroror ba? Pero yung Eclipse tatamaan si 33 ng kahirapan. Sosolohin niya lahat. Pero hindi yun enough para siya ay mamatay. Buhay na buhay pa rin siya. Sorry, masyado amulet siya pero nandito na rin yung ibang heroes ngayon ng Omsim Gaming and they are being annihilated dito sa kanilang unang laro ngayong araw. And 21-1 and Luna is asking if kaya pa ba. And yun nga guys, mahirap talaga to. Treant Protector cannot do anything as of this moment because he is a post 3. And nagkabusit-busit nga yung plano dito ng AG because of the timer na meron sila dun sa captain's mode kanina. And Treant Protector level 5 pa rin. And yun nga guys, mahirap pa sa mahirap maglaro pag hindi mo trip yung hero. And now he will die again for the 6th time. And beyond godlike streak para sa MK. 13 or 12 minutes kanina pa ata yan humuhuli-huli dun. And sobrang nag-scale up na dito yung mga heroes ng Omsim. As you can see sa net worth guys. Ayun nga, Astral Step. CMD tatamaan ng Boundless Strike pero that is not an excuse for them not to kill the CM. And another vendetta para sa Nyx Assassin. They are looking, or he is looking for something here. And I really do think makikita nila yung Luna. Beastmaster already have Domi at nandun na nga. Impale plus the stand up the Centaur. Ice Spot, tatama plus the Macro Fire. Pero ayun nga, they are being killed one by one. And Luna is asking or saying na rank na lang daw sila. And no, this is a complete annihilation. This is not the normal game that we usually see because of the Treant Protector pick nangyari. Because of the timer dun sa captain's mode. And 28-1, Omsim is taking advantage of the mispick na nangyari dun sa AG. And well, as much as we love to remake, diba, it's within the rules. You have to secure your internet connection. Also your PC. Di naman din prestige yung tournament natin, pero there are rules kasi, diba? It's a CM, there's a timer. As much as I love to guys, para maganda sana yung laban natin, we have to follow it. We have to follow Sir Noah. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Pero another vendetta na naman dito, no? Tenshi. Hindi ata ito yung trip niya. Pero wait lang. Eclipse, magagamit kasi yung mga creeps yung tinamaan. Hindi pa rin natin pala ito na, nabanggit Tenshi. Mamamatay na rin. Ace, patay na rin. And also, Luna, Moonfang. Yun nga, yung Eclipse. Tatama rito sa mga chichichibits itong Beastmaster. NCM will also fall. Aragoy. Aragoy. Ayun nga, sabi ng announcer, hindi lang yung tier 2 tower ang obliterated, kundi pati yung AG. And I understand naman kasi, diba? It can work, pero iba kasi yung mindset mo if ever na ganun nga yung nangyari, diba? If you don't like to play the hero, this is what will happen. If you are not willing to play that hero. And this is hard for AG guys. They have spent many hours din, no, ang practicing. Nakita ko yan sa Steam eh. Pero it's okay, it's still second week. They can still make bawi pa naman on the next matches, no. And Omsim is, ayun,
20k gold lead, 16 minutes into the game, 33-1. If AG wants to come back, they have to play with Luna kasi dito eh. Not with the not with the Eclipse but with the Luna's right click damage. They have to protect Luna. They have to take yung mga heroes na malambot like this one, Golem dalawa tatamaan ngayon with the upheaval. Backfire magagamit na rin. Pero nandun sa tagiliran, nag-buyback na nga rin ito si Treant Protector, pero mamamatay na kagad yung dalawang support dito, Wicked Sick and Unstoppable para sa dalawang heroes ng Obsitor. Andyan na ngayong Overgrowth. Ang problema, walang follow-up. Harpoon magagamit kay Ace, and now a GG will be called by Axe. And ayun na. Radiant's middle tower is Kaya nyo pa. on in our heart. Eee! At ayun na nga. Kinancel nila yung auto Tower is about to see a pile of smoking rocks. Hihina nyo naman. So, ayun na nga guys. Second to the last game. Maganda sana tong laban na to, but ayun. Ano na yung nangyari? We know what happened. It's because of the Treant pick. They can say play with it, pero iba talaga yung pakiramdam if you don't want to play with the hero, diba? Bosset talaga na bosset. So, Sir Michael, Paul Pascual. Eto muna natin, wait lang. Start natin yung recording.